Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin Makoy Pari, your showbiz bro, and yung corporate slave at yung resident macho next door. At ang ating semi-regular guest co-host na hindi ko na alam kung ano itatawag sa kanya. Walang iba, kundi si Aling Leonie. Hi Aling Leonie. Nakakakilabot yung semi-regular. Eh mali mo, tumaas yung rango, susunod regular, tapos Hindi ba susunod. pwedeng semiconductor lang? Hindi kasi, alam mo naman, ang Machong Chismisan ay nasa phase ng transition up to now. So, maraming salamat sa pagsama ulit sa akin sa episode na to, Aling Leonie. Ang Salamat. daming- Pero nakakaano nga, naaaliw lang ako doon sa mga bagong nakikinig. Nakakataba lang kasi maliban sa mataba kami pareho dati ni Makoy. nakakataba lang ng ego kasi dati sumasagot lang ako doon sa mga postings nila. Tapos binabara-bara lang nila ako pag binabasa nila yung mga comments ko. Hanggang Actually, sa now that you've said it, Yun. I remembered something. Parang ang What? tatandaan ko, yung unang interaction natin na tinawag kitang Aling Leonie, feeling ko na asar ka sa akin, hindi mo na-gets yung love ko dun sa pagtawag ko sa'yo ng Aling Leonie. hindi Natatandaan kasi mo ko ba? Yun yung pinakaayaw kong binibigay sa akin na nickname dahil nga ako si Leonarda. Parang ikinahon nyo na, porket Leonarda, Leonie dapat. Pero Antipati ang- hindi mo pa naramdaman yung pagmamahal sa pagtawag namin sa ng Aling Leonie nung panahon na yun. Never ko naman naramdaman yung pagmamahal. Lakas ng mga asar, mga hinayo pa kayo. Pero mo yung unang-unang ang natatandaan ko. Kasi eto yung Ay, iiyak. MK Iiyak? lang. Bawal umiyak dito, gago. Gago, ba't ako iiyak? Oo. Wala naman kayong binibigyan na libreng tissue. Oh. Hindi. Basta nakalimutan ko yung unang-una eh. Basta naaliw lang ako dun sa tanong. Tapos sinagot ko. Tapos, hinanap ko kayo sa Spotify. Nagulat ako na binasa nyo dun sa episode yung comment. Okay. Tapos yung pagkakabasa nyo, yung typical na ikaw na, ito, habang to. Sino ba to? Leonardo P. Castren, si LPT. Ano ba yung LPT? Ganyan. Tapos sa Aling Leonie, Ganun. Sabi ko, gago to Call me Hindi mo names. pa alam yung show Aling dati. Leonie. Ha? Hindi mo pa alam yung show nun. Hindi na, ko lang kayo. Natisod ko lang kayo sa AFB. Okay. So, yan ang panibagong storya na may natisod kami sa FB. Akala ko puro galing sa ibang podcast, galing sa Magic. So, yung ikaw, natisod ka lang sa FB Magic, lang. sa FB. Okay. Tapos Good. na, dahil ang dami niyo na pala nun naipon na episodes. Pandemic yun yun yung wala pang sasakyan. Binalikan mo So, kami. pag may errand ako, alam mo naman ako nasa South, nasa loob ng village. Nax Village. Yung mga villagers na kailangan ng tricycle. Teka, linawin makarating. natin. Para mailista natin kung nasang parte ka ng hirap ng buhay. Asang exit ka nga ulit ng SLEX? Dasa. Ano na? Sorry? Dasa. De Los Santos Avenue. Meron bang exit na De Los Santos Avenue? Meron. After ano yun? Ay, sorry. Exit! Ano ba yan? Sandali. SLEX pala yung sinasabi mo. Oo. Skyway yung sinasabi Ay, ko. puta, may exit ba? Sorry, mas mayaman yun. Pero lampas ka ng Bikutan. Oo, sukat exit. Puta, Angat Buhay Foundation na ito. Walang taga-suwat na mahirap. Kala nyo lang yun. Pero Hirap kaya ng tubig dito. Speaking, nga, teka. Di ba for the longest time, alam ko yun yata yung napag-usapan natin dati. Oo, before. Guys, para sa mga Yung hindi kami bata-bata. pwedeng gumamit ng dove. Oo. Yung mga bata, kung hindi nyo inabutan, yung mga proud na taga Paranaque dahil akala nyo yan ang land of ang pagiging sosyal. Yung mga taga Paranaque dati mayaman pero walang tubig sa gripo yung mga taga Paranaque dati. Sabi nga ni Aling Leonie hindi pwede magsabon ng Sabi nga ni Aling Leonie hindi pwede gumamit ng dab pag naliligo.
Ngayon puwede na kami mag-dove, puwede na kami magpatayo ng swimming pool. Sabagay. Pero ilang taon yung tsinaga yun? Parang buong buhay niyo yata yun until when? Bastos buong buhay, may tubig na kami tungaks. Hindi, pero until when? Parang recently lang na naayos yung problema sa tubig na yan, 'di ba? Basta, dumating kami dito wala na kaming parang naka-enjoy lang kami 2 taon ng tubig. Kasi you know naman the villages here, we Wa have our own Teka, tangke. kailangan mo i-date, Aling Leonie. Anong date yan? Anong year? 90s, early 1990s? 90s. Paglipat niyo diyan wala pang tubig nun o meron? Wala pa kaming linya ng tubig, Puta, yung isipin Depetro. mo Ang ang linya yaman namin mo ng wala kayong tubig, metro ng tubig. 'di ba may pambili kami ng bahay at lupa pero wala kaming linya ng tubig. Mm. Parang kasi nagkalinya kami ng tubig, may anak na ako, eh. Seryoso, oo. Bumibili kami ng ano, ta nagkalinya kami ng tubig, may anak Oh, na ako. okey. 1 year old yata, 2 year old yung anak ko nun, 2 year old, Pero 2 at years least old. yung anak mo naka-experience ng gripo pagkapanganak pa lang niya, eh. Hindi kayo dinideliveran ng truck ng tubig sabi nga ni Ikes na taga Uy, Paranaque kayo. dinideliveran kami, Hindi, nung nagkaanak ka nga, nung nagkatubig na kayo. hindi na rin ng tubig, ano nga sila, eh, ganito yan, depende, noong araw, noong araw Ang luma, noong noong araw araw. Baguhin mo, nung oo, unang panahon. talagang may noong araw. Dalawang klase ng water delivery ang pupuwede mong makita dito. Okey. Isa yung hinahatak ng owner na jeep, Oo, yan, alam ko yan. ano lang yun, 10 drum lang yung dala-dala niyang tangke. Okey. Tapos nung lumaon, nag-evolve na yun, naging ano na siya, naging truck na talaga siya. Ang Oo, yung capacity elf, niya na yung elf. ang capacity niya na nasa 100 na drums, Okey. 'yan. Tapos dati drum-drum lang kami. Noong college ako, Hmm. high school, naging yayamanin kami, nagpakabit kami ng tangke. Okey. Eh, teka Yung tangke namin saan kukuha ng tubig yung tangke? 'di yung nagde-deliver ng tubig. Papapunuan niyo yung tangke ng Oo, tubig. before Okey. pa nauso yung mga delivery services, matagal lang may delivery service dito sa Paranaque, tubig nga lang. So technically, wala pa rin kayong nawasa, pero at least sa Hindi gripo na ipa-pump sa tangke lalabas. ano, hindi pa sabagay ipa-pump sa tangke, literal na iho-hose down nila Yun dun sa nga. tangke namin. So kumbaga may Yun, tangke kayo para lang for the sake na magamit niyo yung mga gripo sa loob ng bahay niyo, parang gano'n? oo, Pucha, galing 'di ba? naku. So Naranasan ko yung parang elementary, early high school, kasi drum lang, eh. So you make igib outside the house and then you bring it ina, inside the banyo so you can take a bath. tangina. Parang alam mo yun yung perfect mix ng nasa middle of the city kayo, pero Bariotic feels pa rin kasi nag-iigib ka ng tubig. Korek, Tapos sasabihin pa ng nanay mo, "Oh, yung pinanligo mo yun yung ipang-flush mo sa tae mo, ah." korek. So Nasanay kami, naging ano namin dito, naging way of living namin yung pinagbanlawan, oo, yung huling banlaw, yung pinagbabayaran ng downy. Ano oo. 'yan, for recycling purposes 'yan. May Tanginang palo yan. ka sa puwet 'pag 'di ka nag-recycle ng tubig. Hmm. Pero sinirit nga ni Ikes, yung tubig niyo ba 'pag hini-heater mo dati ginagamitan mo nung ano, yung sinasaksak na kulay dilaw, yung May gano'n ba nung plastic? araw? Gumagamit din May ako gano'n nun kami? dati, nung medyo dukha mode pa ako, lalo na nasa call center pa ako. Nilagyan ko pa yun ng timer, eh, para paggising ko mainit na yung tubig, 'di ba? Matalino. Ang tatay ko nakakaano, may heater silang ganyan sa opisina niya. Pero sa kanya ano, gawa paraan, yung bakal, makapal na Oo, bakal, gano'n, gano'n. yung prong, tapos Mm, kinapitan nila ng ano, kuryente, electrical wiring, oo. sausaw sa tubig o saksak o 'di may heater. Yan ang water heater na madami ng kinitil na buhay, eh.
Legit yun, legit. Yun yung Dalawang dahilan ko. ba't hindi dinadala ng tatay ko yung dito sa loob ng bahay. Dalawa yung kulay nun eh. Isang pula saka isang dilaw. Yung puti Yung para sa dilaw. ay yung dilaw yung para sa soft water, yung pula para sa hard water. Pero teka, nung Hmm. tinabitan ba kayo ng tubig, yun ba yung masasabi mo na angat buhay na kayo? Ay hindi na kami angat buhay nun, common na yun dito. Hindi, pero parang yun may masasabi mo na umangat na yung buhay nyo ng konti kasi nagkatubig. Guminhawa. Guminaw. Hindi kasi kaya Oo. ako sinasabing angat buhay. Bakit angat Sa- buhay? Kasi si Segway ako eh. Sana naman pinapakinggan mo para maramdaman mo naman yung Segway ko. Oo, angat buhay kasi ano na, gumamit na kami ng handheld Ulitin shower. natin. Ulitin natin. Aling Yoni, nung kinabitan kayo ng tubig, masasabi mo bang angat buhay na kayo nun? Oo, kasi meron na kaming handheld shower. At saka ang hose namin may nozzle. Ay, puta. Hindi, pero kasi kaya ako nasabing angat buhay. Dahil ngayon ay Biyernes, araw ng Biyernes. Alam mo naman tuwing Biyernes, it's current Uy, event dates. asang bansa ka? Ano ka ba? Aling Yoni? Ito yung Biyernes natin nilalabas tong episode na to. Sorry, nagkamali ako ng dinig. Okay, ulitin ko ulit ha. Sorry. Total, tuwing Biyernes naman, alam mo naman tuwing Biyernes, Aling Leonie, Ah, ang pinag-uusapan natin dito sa Machong Chismisan, current events. At isa sa mga nangyari recently sa current events natin is yung pagbisita ni Inday Sara kay Angat Buhay Foundation founder, Aling Lenny. Alos ka pangalan mo pala, no? Si Aling Lenny. 'di Si Aling Lenny Robredo. Anong take mo doon sa pagbisita ni Sara na notorious naman na medyo bad blood siya for the longest time with ano. Ang pamilya Duterte, bad blood for the longest time with ano, Ang Aling Lenny. ang tawag ko dun, last resort. Sige, gusto ko kasing maintindihan. Meron din ako sariling take. Pero gusto kong makita kung magkaparehas tayo. Sige, ano sa tingin mo ang main reason para pumunta siya doon? Anong motive or something? Motive? Ano na ng ano, Motives ba motive? Kasi pag motive kulay yun, di ba? motive yun, Motive F, nga sabi ko eh. Motives ba dapat? Motives. motives. Ayan. So anong motives Ah, ni ni Inday Sara without an H sa pagpunta niya sa bahay ni Aling Lenny? nung nabasa ko yun, ano pa meron pang sinabi na unplanned. Mm. Ano yun, parang ibang tao yung gumawa nung meeting na yun, Oo. nag-plan. Oo. Parang dun pa lang, sinabi na agad na hindi si Inday Sara yung nagsimula. Okay. Kumbaga hindi sa kanya nanggaling, hindi rin diya kayang sabihin na si Lenny yung nag-invite. Kila Lenny naman, si di gano'n nga. Sabi ko, ang naisip ko, ano 'to, kapit sa patalim na 'to. Mm. Wala na 'tong maano, wala na 'tong alam mo 'yun, parang alam mo Catholic ka 'di ba? Oo, Catholic, Catholic. Alam mo yung lahat na ng santo dadasalan mo para lang sa milagrong kailangan mo. Parang inaway-away mo nung nakaraan, bigla kang lilitaw tapos pumunta ka pa sa residence ha, Mm. pinasok mo pa yung bahay niya. Parang of all places, bakit sa bahay? Mm. Nagkataon lang talaga si Robredo mabait na tao. Tapos pista kasi ng Peña-Francia. Pista yun sa Bicol, di ba? Pista sa Oo, Bicol. pista sa Okay. Peña-Francia, big event yun sa kanila, eh. So, Mm. 'pag piyesta sa Pilipinas, kahit hindi mo makilala 'pag pumunta sa bahay mo, pasok Pap- ka na, kain kayo, So 'di so ba, nanaig gano'n. ang nanaig ang Filipino Ang ah, hospitality. Filipino hospitality kay Aling Leonie. Kay Aling Lenny, kay former Vice President Lenny Robredo. Sagot Yun ni ang take mo. very diplomatic din yung sagot ni ito yung take ko dun sa kanila. Kumbaga parang yung sa side ni VP, current VP, parang, "Oh,
wala kaming ano ha, Oo, malinis yung intention namin, ganito, oo, gano'n agad sila. Sa mm. side naman ni VP, ni former VP pagtanggap niya very diplomatic na lahat naman ng pumupunta rito kapag Peña-Francia non-political. Speaking, Hmm, a few days after that, ay puta, bumisita si ano, Bong Revilla. Ano yun, Aling Leonie, sorry, may isang iPhone ka nawawala talaga. ang iyong boses eh. Pag Ay malakas yata yung boses mo, nawawala eh. Pero ano yung sinabi mo, sorry? ay puta, Ay, puta. Kaya pala nawala kasi malakas yung pagkakasabi mo ng sensor, ay puta. May noise cancelling. Alam na nagmura. may censorship. Okay. So, nagpunta si Bong Revilla saka sino pa isa? Si ano, Ang yung alam ko mayor lang si ng Bong. yung mayor ng Mandaluyong dati. Abalos. Abalos? Oh, Oo. Abalos, 'di ba siya yung ano, siya yung ano nga ba yung posisyon niya ngayon? Basta siya yung nagdala kay Guo, DILG. Siya yung sa DILG ngayon. DILG secretary. Yung pwesto dati ni Mar ni Rojas. ano, Robredo. Oh, sa ni Mar Rojas din, 'di ba? Si Mar Rojas nag-DILG si Mar, 'di ba? Kung tama Sorry, hindi na maalala ng brain ko. Oh, anyways. Basta alam ko si Mar Rojas, Mr. Palengke. Pero ano sa tingin mo? Nagsabay nagpunta si Benhur Abalos Ano yun, Jr. para sa makatipid sa ano, helicopter. siguro. Pero ikaw, ano ba tingin mo? Is it a matter of getting the support from Aling Leni Knowing Robredo? Revilla. Oo. Ano na ba? Tapos na ba yung term ni Revilla? Alam ko, oo, babalik siya, eh. So Kaya ano na naman re-electionist na siya, siya? eh, Re-electionist na siya? lobbying na naman siya, eh. Hmm. Pero, Ang ano ha, ang ah, kay Revilla kasi, siya yung typical na ma-associate lang kahit sa picture lang, yung nakagawa lang siya ng ayun ganyan, yung at hmm. the simula naman magsisimula na kasi yung campaign 'di ba? Campaign period technically, magsisimula. technically Technically matagal pa yun. simula na, Technically matagal pa yung official campaign period pero oo. Sa Filipino culture, ganito pa lang Pero nagpaparamdam 'to na yan eh. Oo. yeah, lalo na ngayon piyesta-piyesta. Oo. Si Revilla ganyan talaga yung style niya. Kung sino yung malaking tao, lalapitan na yan, yung parang may event, pupuntahan niya, shake hands, ganyan. Kailangan may makita or may makakita or may makarinig na he was with that person. Na ibig sabihin talagang kinikilala pa rin nila si Lenny. That time hindi pa ina-announce ni Lenny na tatakbo siya as mayor. Pero teka, alam mo naman ang hilig Oh, ko dito, I'm always playing the devil's advocate. okey, ano nga Ano yun? naman pakialam namin kay Lenin Robredo? Laos na yan. Di nga nanalong president yan eh. Bakit lalapitan pa ng mga tao yan? May list na ano, hindi ko matandaan kung sino pero minention ni ano, Heydarian. Sabi niya, wait, sandali lang. Um, ah, hindi ko matandaan kung siya, pero sabi, um, yung tandem ni sino nga ba 'to? BBM Sara. tsaka ni VP, Oo. ang nag-push niyan, allegedly daw, Gloria, di ba? si GMA. Oo. Bakit? Kasi 'pag naghiwalay sila 'pag kumbaga pareho silang tatakbo as president, Talo. matatalo sila kasi mahahati yung Madi-divide. boto, Madi-divide. yun. Mm. So, ibig sabihin, dati pa lang, alam na nila na malakas yung power, yung supporters ni Lenny, which Mm. is mangyayari pa rin ngayon given na yung Nag-divide na kaguluhan sila. na nangyayari dun sa Mm. tandem nila. Bro, yung sinabi na nung isa, may aklat siyang kaibigan tapos sasabihin niya yung presidente, hindi ko naman siya kaibigan, eh. Hindi ka ba Mm. gago? Saka 'di ba yung marami nagsasabing political analyst. Ilan nga yung votes nila Bongbong sa kanila? 31? Mm, 31 million? 32? Basta Sige. 31, Oh, 32. ang dami, 'di ba? Yeah. Tapos yung kay Lenis around 16.
16? Tama. 14. O 14 lang ba? Parang sumakit lalo yung dibdib ko sa 14 ah. O sige, palagay na natin sa 14, 14. 16. Para Hmm. sa akin kasi yung 14, hindi nabawasan yung 14 eh. Kung ang Oo, nangyari doon sa 14, mas puwede pang nadagdagan pa yun. nadagdagan yun. Dahil doon sa mga bata na makakaboto na ngayon. Correct. Oo. Saka idagdag mo pa yung mga nagsisi doon sa 31 million na bumoto na Yung mga nagtauhan. yung ewan ko kung totoo yun, dami ako nakikita sa Facebook na kesyo na ano sila eh. Natauhan, nabudol tayo, pero hindi ko alam eh. Pero ikaw, Oh, total magkalapit naman yung pangalan mo kay Lenny Robredo eh. Aling Leonie tawag ko sa'yo. How would you react to that situation? Knowing na yung taong isa sa umaapi-api sa'yo. Kasi ang sabi sa balita, nalaman na lang daw ni Lenny na papunta si Sarah. Mga ang dami na. a few blocks away na lang daw eh. No? Ano nga ang sa'min sa probinsya ang tawag sa gano'n, ambush. Dito rin, no? Well, probinsya rin naman to. Hmm. Parang yan yung hate na hate ng misis ko. Ang gusto ng misis ko, kung pupunta ka sa bahay ko, mag-text or mag-message ka muna. Prior to the day, hindi prior to the, "Andito na kami." Ha? Oo. Oo, yan yung mga ayaw na ayaw ng misis ko. Eh, ikaw, sitting Vice President of the Philippines. Tapos ikaw, former Vice President of the Philippines. Na inaway-away ng angkan niyo. Na pinahirapan ka ng ilang taon ng angkan mo. You've been called different names, you've been called you've been given accusations na kung ano, Kasagsagan pa yun ng invalidated. yung pagbisita niya kasagsagan pa yun nung yung review ng budget niya. Oo. Tapos yung kinompare nung panahon na nung may nag-compare na nung panahon ni VP Lenny, ni former VP, walang gano'n katagal na processing. Ilang minutes lang, Exactly. okey na agad. Tsaka hindi humihingi ng gano'ng kalaking pondo. Tapos ang sagot niya, hindi ko alam bakit siya hindi humihingi ng malaking pondo. Merong hindi nabanggit na at one point, pinabawasan pa ng tatay niya yung pondo ng Office of the Vice Oo, President. naalala ko yun, naalala. Hmm. So, again, babalik yung tanong sa'yo. Ah, Papasukin mo ba o hindi? Or paano ang magiging reaction mo? Sa text message pa lang ba, barado na? O ano? text message ibabalik ko, "Prank ba 'to?" Malay mo, sinagot nga ni Lenny Robredo yun, no? BP 'Di ba? Lenny, BP Lenny, parating na po si Sarah. Ang reply pala ni BP Lenny, gago. Di nga. 'Di ba? Natutubag mo rin si Lenny, fuck you. Sabi ni Lenny, kupal ka ba? Panalo. Tapos andiyan na, buti Ito, na lang marami ay, silang bisita. madami ba? Madaming tao doon? Kasi I was Fiesta imagining, nga kasi, okay. I was imagining na sila-sila lang na. Okay. So ikaw, ang una mong sasabihin, prank ba to? oo. And then anong next? Papapasukin mo, hindi? Kung bukas na yung gate ko, huli na ang lahat para isara. Okay. Tanda mo yung sitwasyon, piyesta yun. Hindi pupunta dun, okey. Sa tingin ko hindi pupunta si current VP Si Sarah. sa Naga kung hindi piyesta, Kung regular kung day, no? walang event. Kasi walang Mabubumba, audience, eh. mabubumbay siya doon. Oo, walang audience, eh. Pero mabubumbay siya doon. Oo, Mahihiritan siya poker siya dun. ng wala umalis. Mahihiritan siya ng wala umalis. Tapos hihirit Or na lang siya. Bakit nandiyan yung tsinelas nila? Sa labas? o Diba? o kaya may hihirit na tangang katulong sa loob. Sabi ni ma'am, sabihin niyo daw wala siya. Ang luma ng joke. Sabi po ni BP Lenny, umalis daw po siya eh. 'Di ba? Gagi, sumakit Kung yung ulo bukas ko na dun sa yung joke gate mo. kung bukas na yung gate, papasukin. Tingin ko yun din ang gagawin ko. Papapasukin ko din. Hmm.
Pero, doon tayo sa huli. Ano Ano? sa tingin mo ang pinag-usapan nila? Para sa akin malabong hindi pumasok ang politika doon eh. Putya naman, anong pag-uusapan nila? Ano yung Eh kasi parehas na campus sinasabi na ano eh. na Non-political daw eh. sabi nga, hindi sinabi ni Lenny na nag-usap sila about, hindi kinlaim ni Madam Lenny na may pinag-usapan sila. Hmm. Okay? Ano ba yung sinagot nung kampo ni ni Sarah? It was A ang personal goods eh. sinasabi ni Madam Lenny, pag pumupunta ng Naga during Peña Francia, it's non-political. Courtesy call daw, di ba? Bakit ka magka-courtesy call kay VP, former Exactly, VP? wala na namang posisyon 'yun, di ba? Courtesy call ka, tanga ka ba? Gago. Paano ako maniniwala sa'yo? Nasaan ang pride in mo? Nasaan ang pride mo? Hmm. Ikaw, nananapak ng kung sino man, nag-grace and courtesy, magka-courtesy call, patawa. Di mo nga sinasama ang presidente mo eh. Hey, it's Stan. It's Ro, Chino, Emil. And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast, and wherever you get your podcasts. Pero ito sasabihin ko sa iyo, Aling Lenny. Ano? She may not like the way she was. Sorry, I needed to do that. Simenat? Pero ito, let's give Oh, VP Sara the benefit of the doubt. the benefit of the doubt. The benefit of the doubt. Yes, the benefit of the doubt. Alam mo, ang benefit of the doubt ko sa kanya, sa totoong buhay lang, among the politicians around her, I think the best person she can ask na of some wisdom is Lenny herself. Hmm. Why? Lenny was put down by her father. Oo. Na They have parang something in tipong, paano common. mo nalusutan? Paano mo nalusutan yan? Kasi down na siya eh. Magaling lang umentra sa eksena yung fairy godmother niyan si GMA na, ito sabihin mo, ganyan. Tanga naman ni Sarah, sunod siya ng sunod. Na parang, ano ba, di ba lawyer ka? Di ka ba nag-iisip? Hindi porket sinabi ni, tandaan mo, pinutungan ni, ano sila eh, Kiboloy fanatics sila eh. Tuloy mo, pinutungan ni... Tinutungan. Alam mo yung pinutungan? Pinutungan. Oh, alam niya, pinutungan ni GMA ng Crown. Ay, oo nga. Diba? Si Kiboloy. Puta, oo. Oh. Was it the other way around? No. Si GMA ang nag-crown. Ibig sabihin, sa akin ang obserbasyon ko doon, kung hindi ko alam yung nangyayari, kung wala akong alam sa politics or whatsoever, nire-recognize ni GMA yung power. Ang ina. Guys, Gobyerno ng binibigyan ko ulit politics. kasi binibigyan ko ulit kayo guys, yung mga nakikinig yun, binibigyan ko kayo ng karapatan na i-pause. Actually, kahit hindi nila i-pause, makikita nila eh. Search nyo sa Google, GMA Crowns Kibuloy. Pause po tayo ng images. Putragis na yan, oo. Makikita nyo si GMA. Mukhang Santo Niño. Tignan mo yung message ko, nakita mo? Ay, neta. Mukha siyang Santo Niño. Yung crown pa ni Santo Niño eh, no? Siguro doon kinuha yan. Doon pinattern. Ito. Papadala ko sa'yo ngayon. Solo picture ni GMA na naka-crown. Oh. Santo Niño. Malay mo naman, Aling Leonie. Ano?
Ito na yung sinasabi nilang unity. Baka naman nakikipag-unite na si Sara Duterte kay Madam Leni Robredo. Alam mo, pag, Nakapag-isip na siya. eto pag sinabi mo sasanib puwersa si Sara sa hindi naman, Ah, sa ano ba yun kakampi. kakamping. Magiging kakamping na si Sara, ibig sabihin tinakwil na siya ng tatay niya. Eh malay mo siya naman ang nagtakwil sa tatay niya. Tapos siya pala mag-witness para mag-ICC na. Oh. Yun yung plot twist, no? Alam mo hindi imposibleng mangyari yun. Ibabaksak niya tatay niya? Hindi imposibleng mangyari yun. Seryoso? Nakikita mo mangyayari yun? Iiwan niya yung tatay niya? Oo. Bakit mo naman nasabi? Wala kang tiwala sa akin eh. Tapos tatanggapin natin siya sa kakamping. Sinabi ko bang tanggapin siya? What if nga lang, di ba? Sabi mo nga, di ba, give the benefit of the doubt. Ano? Ang napakasaya ng Philippine politics, no? Na Di kahit ba? Scam ka na yan. kahit na naghihirap tayo. Yan yung parang premium na binabayaran natin sa tax natin na naninanakaw. Meron tayo lang yung may politics na ganito kagod. Yun na. Nahaya na tayong i-rob nung pera na dapat para sa atin. Tapos nagpapakahirap pa tayo para sa kanila. Putang inang buhay. Pero ikaw, ano yung naging reaction mo? Ano yung una mong reaction nung nabalitaan mong dumalo nga si Sara doon? Tumaas lang yung kilay mo. Sabi ko, issue nito. Anong meron? Tanong to talaga ang naisip ko noon, yun nga, ang una, tumaas kilay ko. Ano na naman ang piniplay up nitong babaitang to? Mm. Kampi na siya? O nagpapaawa effect na siya? Kasi, di ba, ang pinangangalandakan niya noon, kinakawawa siya ng legislative eh. Oo. Di ba? Talagang, yun yung mga term na ginagamit niya, pinipersonal siya dun sa questioning regarding sa budget ng OVP Mm. na sabi niya, mabubuhay ang OVP kahit hindi sila bigyan ng budget. Mm. Meron nga yan, meron ako naisip, sabi nila, isa dun sa malaking chunk ng budget niya para dun sa satellite offices niya. Oo. Putya, lahat naman ng report ng satellite offices niyang naririnig ko, nanggaling lang ng Mindanao, Visayas area, walang dito sa upper part. Parang, so nandun ka lang. Hindi ka na mararamdaman dito. Bakit? Dahil kasi ang may clout dito si BBM. Parang, walang equality. Wala akong makitang equality sa kanya. Tapos, ayun, balik tayo dun. Hindi, actually, gusto ko. Go. Tuloy mo. Bakit siya pumunta kay former VP? Siguro yun nga, magtatanong siya. Kumaga, tinatry ko rin in-neutral na, ano mo binudget yun? Bakit ganito kaliit lang, ganyan. Pero knowing her, hindi siya bababa ng ganung level eh. Mm. Yung pride niya, parang imposible. Siguro, gusto niya ring ipakita pampabango ng image? Hindi rin. Or pwede mo ring sabihin na nagre-reach out siya kunyari parang, bati na tayo. Huwag niyo na akong awayin. Friends na tayo. Pero hindi eh. Pero kasi knowing how by the way, ang ganda pala ng color combination ko. Ngayon ko lang napansin. Merry Christmas. BBM Sara yan, unity yan. Pero ito, ang isang hindi mo maaalis sa mga Duterte, napakagaling nilang maglaro ng politika. Napakagaling nilang maglaro ng What they politika. say now, bukas, sinabi ko ba yun? Hindi, yun nga exactly. Specific lang sa tatay niya. Ilang beses nila na, yun nga, iihian yung Bulkang Mayon. Ilang tao napahamak dahil sa tatay niya. Oo, magpatak-patak na lang ng diesel and everything na actually mas madami pang ibang sinabi na medyo outrageous na hindi nila ino-own up. Si Bato So, na nga lang.
Si Bato na nga lang tsaka si Bongo ang ano eh. Hindi natitinag sa ano eh. Hindi natitinag sa anong tawag nito? Senatorial race? Hindi. Yung mga tagalinis nila. Oo. Mga Kasi, janitors. oo. May Pero, tawag doon, di ba? nakalimutan ko yung term eh. Pero alam ko yung Yung group sinasabi na mo. tagalinis. Nakalimutan Hindi ko. janitorial services ha. Basta yun, yung tagalinis na yun. Basta yun. Pero ikaw, anong final call mo dito? May magiging malaking pagbabago ba dito? Magkakaroon ba ng unit? Or ito isang palabas lang talaga sa tingin mo? Commercial break lang to. Kumbaga ito yung Commercial aswang. break lang ang pinaggagawa nila. Ngayong sinabi mo, ito yung aswang. Alam mo naman, lagi ko sinasabi, di ba? Ito yung aswang. Correct. Kasi bugbog na siya with regard sa talks na hindi siya umaattend ng Diversion. hearing. Ang diversion ngayon tungkol kay Sara, wala na tungkol doon sa hindi niya pag-attend, sa hindi niya pagsagot ng tama. Ang pinag-uusapan ngayon, nakipag-meet siya kay Lenny. Di ba may balita pa nga, may bagong ang balita ngayon na hinahunting siya doon sa hearing para sa budget hearing. Tapos naglabas ng statement yung Office of the Vice President na may ginagawa daw na parang pagtulong or something na official function ng Vice President. Tapos nagkalat bigla yung picture, nasa beach siya. Nabalitaan mo ba yun? Alam yun. Ayan, yun yung pinaka-latest kanina. Ako naman, ang final say ko dito, maganda to. Kung ang talagang pagpunta niya doon is something of doon sa prinamis nila, which is unity. Ako ba personally, willing ako tanggapin si Sara sa grupo? Sa simula siguro hindi. Pero kung mapapatunayan niya yung sarili. Kasi syempre for the longest time kaaway eh. Kaaway yung touring sa kanya. Kahit sa TV show, di ba? May mga bumabaliktad na characters na okay, nakakampi to eh. Pag naging kakampi mo to, malakas na kakampi to. Kaya lang, mapagkakatiwalaan mo ba? So, yun yung kailangan niyang earn, yung trust ng kakamping. Pero, totoo nga ba kaya? O ito isang malaking palabas lamang? Correct. Yeah. Hanggang saan yung level of trust na maibibigay mo sa kanya? Grabe, no? Gulo na talaga sa Pilipinas. Ang dali, no? Ang dali sa kanila. Parang, wow, ang tapang mo. Di ka natakot sa tatay. Or pwede rin kasing yung tatay niya nagtuto sa kanya. Pwede rin. Sila ni GMA yan. Oo, pwede rin. Hanggang kailan pa? Hindi ko na alam. Ha? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung ano mangyayari. Parang lalo pang sasaya yung political natin dito sa Pilipinas dahil nga dito sa mga nangyayari na to sa political anong term dun? Political Wala ka nawawala. Ikaw, may gusto pa bang sabihin na iba o okay na, Aling Leonie? Wala akong maisip eh. Foggy ang utak ko ngayon eh. Ako foggy. Foggy. Wow. Pero dahil dyan, Alam namang maganda ka. Pero Aling Leonie, ito lang, batiin ko na lang yung mga kaibigan nating podcast dito. So shoutout nga pala sa Backtrip Podcast, sa Tigas Dito Podcast, Pinoy Mimeology Podcast na nanood ng Flip Top event na inggit ako sa Buhangin Brothers. Sa 25% Podcast, pakinggan niyo yung latest episode ng 25% Podcast kasama si Jazz. At nag-guest ako doon. Sobrang ganda ng pinag-usapan namin. Usapang kamatayan lang naman yung pinag-usapan namin. Usapang ano? Kamatayan sa latest episode ng 25% Podcast. Pakinggan nyo rin yung 30-40 Podcast kahit na naka-pause yung show. Pakinggan nyo yung 30-40 episodes ng mga lumang episodes nila. Siyempre, pakinggan nyo rin yung MJ's Bubble Podcast. Isa sa mga kaibigan nating podcast yan. Fanboy Chronicles Podcast. Yung Hobby Podcast. Tapos yung Galingan mo naman Podcast. Saka yung Tatayhood na podcast ng kaibigan nating si Tristan Ting saka si Ingo.
Saka syempre, yung isa sa pinakamahal kong podcast sa balat ng lupa, andyan din syempre yung Kislot Chronicles podcast. Nakita mo na ba yung latest episode ng Kislot Chronicles, Aling Leonie? Hindi pa nga. Ano Opo. na nga, natambakan na ako nung sa Kislot. Kung Pero aliw ano, na aliw ako dun sa yung episode nyo, yung langgam. ay oo. Ay, dito yun. Dito sa Machong Kaya nga. Chismisan yun. Oh. Pero napakaganda rin ng episode namin. Galing. Pero, kung wala kayong ginagawa, punta kayo ngayon sa page ng Kislot Chronicles podcast. Nandun yung video to. May ginawang bagong karakter si Kagawad Ruru. So, panoorin niyo yung episode nila sa Kislot Chronicles Siya, podcast. sino na naman ba yun? At syempre, ang mga mahal nating Patreon, walang iba, kundi ang reyna ng mga patron, walang iba kundi si Aling Len Mackenzie. Andyan din si... So, nandito ngayon. Oh, nandito ngayon. Si Hobby Podcast, si Joe Ian Meravilla, si Marge D, si JM Kayabyab, si Camille Liserio, si Jimbo, si June Magpuyo, at isa sa mga pinakabagong member ng Patreon natin, si Darwin Busuego. At syempre, ito mainit-init pa, Aling Leonie, as in a few hours ago, Kitorific PH. Kung maraming salamat sa Kitorific PH sa pag-sponsor. Silang official sponsor ng episode na to. Kitorific PH. Punta lang kayo guys sa social media pages ng Kitorific PH para mag-order ng legit na keto snacks. Meron silang Instagram which is Kitorific PH sa Instagram. Diyan lang sila sa South Pamplona Punta Park sila dito? Subdivision. Google Maps nyo lang or Waze nyo lang yung Kitorific PH. Available din sila sa GrabFood. So search nyo lang Kitorific PH. At gamitin nyo ang promo code ng Machong Chismisan na Machong Chismisan brought me here. Sabihin nyo lang sa kanila para bigyan nila kayo ng 0% discount. Pero i-work on natin kay Kitorific PH. Baka pwede na talang magbigay ng legit na discount. Kung gusto nyo pumayat talaga, Kitorific PH. Maraming salamat sa Kitorific PH. At ano pa ba? May kailangan pa ba tayong batiin? Aling Leonie, social media pages mo, gusto mo ba i-promote? Wala, akin lang yun. Okay, so sa social media pages ng Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms, Instagram, lahat yan, Machong Chismisan. Tapos ako naman, follow nyo lang ako sa Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. At kung gusto nyo suporta ng Machong Chismisan, just go to paypal.me/machongchismisan just to keep the lights open dito sa show namin. Maraming salamat, Aling Leonie, sa laging pagsama sa akin tuwing kailangan kita. At lagi nyo tatandaan. Nagtagalog mo na naman ako. Salamat. Aling Leonie, ano nga yung lagi mo sinasabi? Ang babaeng mataba, pag pumayat, maganda pa rin. Yung pangit. Pangit. Okay. Ang pangit, meron namang cosmetic surgery. Di baling pangit yung mukha mo, wag lang pangit ugali mo. Okay. Sige. Tayo, maganda na mukha natin. Okay, well. Sabi ng nanay. Pinagpala na tayo. Hindi natin pwedeng makulat ng blessings. Tama. At ako nga po pala si Makoy para your showbiz bro na lagi nagsasabi. Lagi niyo tatandaan. Ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.